Hindi na pinapalaro sa closing minutes ng mga laban si Klay Thompson. Visible na kasi ang defensive struggles niya due na rin sa 2 major injuries na natamo niya noong 2019 at 2020. Namely his ACL and Achilles injury. Sa laban nga nila sa Brooklyn Nets ay hindi na siya pinasok sa dying moments ng laro. Nang tanungin ng media kung anong reaction ng 4-time NBA champion sa benching na ginawa sa kanya, ay sinabi na lamang nito na it's alright. Dahil maganda raw ang ipinakita ng lineup na tumapos ng game. Subalit at the end of the day, naninibago daw si Klay dahil from being one of the best players in the NBA ay nababangko na nga lamang siya at the dying moments ng mga laro. This season ay nagtatala ang 6'7" sharpshooter ng 17 points, 3.5 rebounds and 2.3 assists per game, while his efficiency is at an all-time low. 41.5% mula sa field at 37.1% naman mula 3-point line na lowest sa kanyang buong career. Ito na nga rin ang lowest point production ni Klay ever since his second year sa liga. To add insult to the wound, Thompson is no longer untouchable sa Warriors organization. Napakarami ng trade rumors ang naglipana this season at kahit last year pa nga lamang GOAT fam, I believe na isa pa ring magaling na shooter si Klay. At kailangan niya lang mas pag-isipan pa ang mga shot selection niya dahil pababa na rin ang trajectory ng kanyang career due to injuries at age. Klay can still be a good shooter, pero hindi na siya kagaya ng dating elite defender na dinadala niya para sa Golden State, making him unplayable sa dulo ng mga games lalo na in clutch situations. Si Zach LaVine ay isa sa mga the best Chicago Bulls players since 2017. Dito nga nag-develop ang 6'5" athletic guard to be an all-star matapos magpakita ng mataas na potential in his Minnesota days. Ever since being traded sa Windy City, ay nagtala na si LaVine ng 24.2 points, 4.7 rebounds and 4.3 assists per game. He was named an all-star noong 2021 and 2022 due to his fine play sa Chicago. Ngunit despite niyan GOAT fam, Zach is never a winner sa NBA. Pumasok lang sila sa playoffs once sa 6 na taon ni Zach sa Bulls. Yan pa nga ay nung napunta na sa koponan na ito sila DeMar DeRozan, Lonzo Ball at Nikola Vucevic. Naglabas nga ang ESPN ng graphics kung saan ipinakita na si LaVine ang may highest point production since 2017 sa buong Bulls team with 9,049 points. Just to have a plus-minus of negative 774. Ang worst plus-minus sa kahit sinong Chicago Bulls since that time. Ibig sabihin, Zach is not really impacting winning basketball. Natamasa niya ang individual success in his time sa Illinois, subalit his team suffers kahit pa star level ang nilalaro ni LaVine. Isang empty stat scorer nga ang tingin ng NBA fans and media kay Zach. Ngayon nga GOAT fam, he will undergo a season-ending surgery sa kanyang ankle. This injury caused him to only play 25 games this season. Nang marinig nga ni LaVine ang mga rumor na possible siyang matrade, ay nagpa-surgery na ang 2-time NBA All-Star to be deemed ineligible sa kahit anong trade. Ngunit despite nyan, the Chicago Bulls is ready for a rebuild. Kaya naman i-expect natin next season na wala na sila LaVine at DeRozan sa team na ito. Saang team nyo nga ba gustong makitang maglaro si Zach LaVine GOAT fam? I-komento nyo lang ang inyong opinion sa baba at babasahin nating lahat yan. After just 4 games of coaching the Milwaukee Bucks, ay na-awardan agad si Coach Doc Rivers ng honors para mag-coach ng Eastern Conference team sa paparating na All-Star Game. Matatandaan na ipinalit si Doc sa dating coach ng Bucks na si Adrian Griffin last January 26, 2024. Dahil nga dyan, ay immediately sasabak agad ang 2008 champion coach sa All-Star Game bilang utak nito. Despite nga yan na 4 games pa lang siya nagko-coach into this season. That is ridiculously bad. It really is. Maybe I'll send my staff and I'll go on vacation. Sa mga nagtataka naman kung bakit hindi si Joe Mazzulla ang magko-coach sa Team East, despite having the best record sa buong NBA with the Boston Celtics, may rule kasi sa NBA na bawal mag-coach ng consecutive year ang isang coach sa All-Star Game. Last year ay nag-coach na siya para sa Team Giannis. Kaya naman ang sumunod na choice ay ang may hawak ng second best record sa East na Bucks, na coincidentally ay kaka-hire lang ng bagong coach para sa kanilang koponan. On the other hand, Coach Doc Rivers is known para mag-choke sa playoffs. At ang Milwaukee Bucks nga ay 1-3 na ever since their new coach took over. Nariyan ang talo nila sa Denver Nuggets at even sa mahinang team ng Portland Trail Blazers. Nanalo lang sila against Dallas 129-117, subalit nasundan na naman yan ng isang come from behind loss against the Utah Jazz na isang play-in team sa Western Conference. So right now only 4 Bucks players on the floor. Giannis
he was getting subbed out. This is the Bucks' fewest points in a quarter this season is 17, and the Bucks have put up 13 in the fourth. Naninibago nga lamang ba ang Bucks sa coaching style ni Doc Rivers o sign na ito for the things to come sa Giannis-led squad sa pagpasok muli nila sa playoffs? Only time will tell, good fam. Si Ryan Arcidiacono ay member ng sikat na Villanova team noong 2016 na nanalo ng National Championship. Kakampi niya nga dyan ang mga New York Knicks teammate niya sa ngayon na sila Josh Hart, Jalen Bronson at Donte DiVincenzo. Yan nga ang reason kung bakit siya nakasama sa New York this season, Goat Fam. Subalit ito ang interesting fact, Ryan is currently on a cold streak. Sa 20 consecutive games na naglaro ang 6'3" point guard ay hindi siya nakascore ng kahit isang point para sa Knicks. Mula October 31, 2023 hanggang February 6, 2024 ay wala kahit isang point na naitala sa box score si Arcidiacono. To be fair ay kadalasang sa garbage minutes na lang naglalaro ang Knicks guard, averaging 2.2 minutes per game at literally 0 points, 0.4 rebounds and 0.2 assists per game ang kanyang season averages. Siya nga lamang ang nag-iisang NBA player sa buong kasaysayan ng liga na wala kahit isang point na naitala sa 20 consecutive games niyang paglalaro. Hindi naman na talaga kailangang umiscore ni Arcidiacono dahil malakas na ang team ng Knicks this year sa pangunguna ng kanyang Villanova teammates. Sa ngayon ay 4th string guard si Ryan behind kila Jalen Bronson, Miles McBride at Malachi Flynn. Kailan nga kaya mabebreak ni Ryan Arcidiacono ang cold streak niya? Alamin natin yan sa mga susunod na laro ng New York sa paglaon ng 2024 NBA regular season.